Babagsak na ba ako kapag meron akong hindi na shade? At pwede ko bang i-share sa social media ang mga na-encounter kong tanong? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Hi there and welcome to Team Laika, where we try to help you prepare better for your next exam. And this is just post-CSE Q&A dahil marami sa inyo ang mga naguguluhan, nagugulbihanan at kinakabahan sa mga possibilities sa paglabas ng results. So, isa-isay natin yung mga common ninyong tanong. Okay? Now, if you're interested sa iba pang educational content, preparing for an exam or anything like that, go ahead and hit subscribe for more videos like this, okay? Alright, so let's start with this one. Galing kay Mercedes or Mercedes. Sabi niya, about sa personal questions 1 to 20 sa CSE, pwede po bang unanswered yung ibang questions? Now, ang sagot ko dyan ay yes, kasi nung ako yung nag-exam, meron ako mga blank doon. Now, ang reason for that is, and hindi ko alam kung ganito pa yung format ngayon ha, dati kasi may mga tanong kagaya ng, kunyari, number 5, sabi niya, nag-work ka ba for the government? Tapos syempre, ang sagot ko doon ay hindi. Yung next question is, how long have you been working for the government? Now, sabi ko, hindi ako nagtatrabaho sa government kasi yung totoo. So, syempre, wala naman akong maisasagot doon sa how long have you been working for the government. So, unless merong option na not applicable, I will leave that question blank. Kung ito yung mga cases kung bakit hindi ka nakasagot doon sa personal questions, that's perfectly fine. Kasi hindi mo rin kailangan magsinungaling, di ba? Next question, Mommy Mary asks, allowed po ba to underline doon sa booklet yung important words sa reading comprehension? Thank you po. Now, ang answer doon ay yes. Kasi, again, I've been telling people taking tests na yung 500 ninyo, yung pambayad ninyo doon sa exam ay yung pinampagawa ng test booklet. Dahil hindi sila nagpa-provide ng scratch paper, doon kayo pwedeng magsulat. And from what I heard doon sa mga nag-exam nung August, yun naman din talaga yung pinagawa sa kanila. So yeah, that's perfectly fine. And actually, that's a good tip para dun sa mga times na naguguluhan kayo sa context clues or kung ano ba yung mga hinahanap sa mga tanong. Pwede nyo talagang i-underline or i-circle yung mga certain parts ng question. Ito naman, sabi ni Aldrin Fernando, what if hindi na shade yung examining number pero naisulat naman sa itaas? May chance po ba na hindi void yung answer sheet? Kung ang question ay may chance, I would still say yes, mag-pray ka na lang. Na sana, kasi ang naisip kong scenario dito, kung hindi mo sinade yung examining number, is that kung sino man yung magsascan ng test paper ang maggagawa nun or mag-input non-manually for you. Pero, hindi ko yan sure kasi, again, very clear naman yung instructions sa atin. Isa yan sa mga hindi pwedeng makalimutan. Yung technicality kasi noon, kaya importante talaga yung examining number kasi para match yung inyong information dun sa magiging information dun sa database. So, may chance ba na okay lang? Yes. Again, mag-pray ka na sana maging okay lahat. But may chance din ba na hindi siya mabasa or hindi siya ma-match yung score mo? Posible din yun. So, we'll just have to wait until the results. And then, if hindi makita yung score mo, minsan nangyayari yan, you can ask yung inyong local na civil service office na lang for help. Ang sunod na question galing kay Omira, sabi niya, yung kapag may nalaktawan ka na item, ma'am, totoo po bang magiging error ang mga answers? Actually, ito ay common na tanong. Maraming nagtanong ng similar dito. Maraming mga nagtatanong nung tungkol dito, kapag nag-skip daw ba sila ng question or may isang inakisan sila kasi nagpalit sila ng sagot, magkakaproblema daw ba? Now, I keep telling people this, mas maganda na yung technology na gamit ng mga scanning machines or Scantron machines ngayon compared dun sa mga sinaunang machines noong, sabihin natin, late 90s, early 2000s. Wala namang sinabi na hindi ka pwedeng mag-skip ng tanong. Ako, personally, may mga questions ako sa ibang mga tests, hindi ng civil service, no, na nag-skip ako ng mga tanong na hindi ko alam ang sagot. So, itong mga bagay na ito, hindi nyo kailangan mag-alala. The only reason that you need to worry would be if
dahil nag-skip ka ng tanong, ay gumalaw yung numbering mo for the rest of the questions dun sa test. Na kung hindi naman, as in, nag-skip ka sa 9, pero yung question number 10, sinade mo under question number 10, and so on and so forth, walang problema sa numbering, hindi mo siya na-mix up, that shouldn't be a problem. Ang mangyayari lang would be, syempre, doon sa tanong na wala kang sagot, wala kang score doon kasi you left it blank. And of course, sa civil service exam, dahil hindi naman siya right minus wrong, ang lagi ko sinasabi sa mga nagtitake ng test ay, kunin niyo yung libreng hula. Ibig sabihin, sagutan niyo na lang. Kasi wala namang deduction kung mali yung hula ninyo. Ace has another question. Sabi niya, bukod daw ba sa civil service exam, ano pang exam ang pwedeng i-take para magamit ang mga na-review? Okay, so I'll let your teammates answer this for me. So hello sa mga Team Laika alumni dyan. Anong mga exams pa ang kinuha ninyo after taking the civil service exam? Or saan pa kayo natulungan? Ang off the top of my head, ang alam ko lang would be LET. So meron tayong mga earlier batches na dati hindi sila pumasa sa board exam, tapos nag-civil service sila, pumasa sila, bumalik sila sa board exam. Kasi, ayun, nakakatulong daw for the Gen Ed section, yung Math, English, yun, yung part na yun. At saka syempre kung ang majorship ninyo ay Math or English, baka mas mataas yung score nyo makuha. We have other tests like AFSAT, meron pa nga Bureau of Corrections eh. Basta iba-iba yan. So please help us na lang, comment nyo na lang sa baba kung anong mga iba pang exams yung kinuha ninyo. And of course, kasama na dyan yung mga scholarship exams, entrance tests sa iba-ibang colleges and universities. So yun, that's a good place to start. Next, sabi ni Jesha, Coach, if ever po ba naabutan kayo ng time, tapos hindi pa tapos lahat, anong best way para maipayo ko sa susunod na exam ang kapatid ko? So, parang kapatid ni Jesha yung nag-exam, baka hindi niya natapos yung test. Here's my piece of advice. No? Again, don't overthink the questions. Maganda kung meron tayong mga test-taking techniques. I think one of the videos bago itong video na ito, I covered yung parang technique sa pag-answer ng multiple choice questions. So, pwede kang mag-elimination, pwede kang mag-trial and error, all of these things. That could speed up yung process ng pagsasagot ninyo ng tanong. So, yung familiarity sa numbers, di ba? Kung negative times negative, ano ba ang sagot? All of these things could help you eliminate yung mga hindi pwedeng maging sagot para makuha nyo agad yung tamang sagot. The other piece of advice would be for you to just max out your chances. Ibig sabihin, unahin natin yung mga topics na mas madali sa inyo para makarami ka na ng score, para kahit hindi mo natapos yung test, meron ka ng bangko or meron ka ng naitabi na enough na score para sana next time mahatak na lang yung score mo for the parts na hindi mo nasagutan. Importante yung kakayahan na magsabi na, okay, wait lang, 5 minutes ang uubusin ko sa tanong na to, huhulaan ko na lang, magsiskip na lang ako, hanap ako ng ibang mas madaling tanong. Alright, itong next question, sabi ni Christine, paano yung mga questions sa test booklet na mali yung given and answers? Bonus na po kaya yun? Etong part na to, I don't know. It's up in the air kasi, and naka-encounter din ako nito. Hindi lang sa civil service exam, pero sa ibang mga exams that I took. I think the last one I took na national level exam was PhilSat. Wala nang PhilSat ngayon, pero before siya, nawala, nag-take ako ng PhilSat. And may mga ibang questions doon na kahit anong gawin ko, wala yung tamang sagot dun sa options. At least yung nakuha kong tamang sagot. Yung mga ganun, sinishade ko na lang yung closest, tas bahala na. Hindi ko sure kung ginagawa nilang bonus yan or meron talaga silang set na tamang sagot tas naging typo lang. Kaya do sa printing mali yung lumabas. I think, ano na lang to, Christine, let's just pray and let go of this. Hindi ko talaga sure. Unless merong insider na magbubulong sa akin na may ganun. Hindi ko talaga alam. Now we go to the medyo juicy na part, no? Kasi si Darren C. nag-comment siya dito. Sabi niya sa akin, paano mo masasabi leakage yun? So marami pa rin nag-cheat sa PRC. Halos lahat ng review center merong mga past exam na tinuturo. So actually, this is a comment in one of my posts. I think I was on my way back from Singapore when I posted that. Na you shouldn't post any of the questions, lalo na with the answers and with the options na nakita ninyo sa civil service exam. And the reason why I talked about that isn't just because of my personal preference, although syempre yun din ang personal preference ko kasi we're all for integrity, honesty, at yung pagiging mabuting tao. Yun ang goal natin dito. But because nandun na siya explicitly doon sa memorandum for the test. So, i-copy ko na lang dyan. Ipopost ko na lang dito. Yung part na yon, yan. So, kung nandun na siya sa notice for examinees, ang ibig sabihin niyan, para sa akin, is that the Civil Service Commission is aware that there are people doing this. There are people posting questions directly from the test or answering questions directly from the test.
And para sa akin, again, this is my channel and this is for my viewers, for my community, sa akin ang rule ko dyan is, wag. Kasi leakage yan. Hindi yun tama. Hindi yun tama per se. So, people can say anything they want na parang irrationalize nila na okay lang yun. Kasi people are doing bad things, no? Sabi nga ni Daron, bakit daw yung sa PRC? So, parang, ang ibig sabihin ba nun kung ginagawa sa ibang board exam yan ng ibang tao? And yes, alam ko to, no? May mga review center na sasabihin talaga nila na lumabas to last time, lumabas na to sa exam, itong question na to lumabas to. Itong exact question na to, tandaan nyo to kasi lagi itong lumalabas. May mga ganun talaga. And actually, dahil I've been in the circuit, a few years back, may mga times na I get invited to teach sa review centers and may mga conversations ako with people working sa industry na yon na meron pa nga, may mga times pa nga na may mga spies. So, ibig sabihin, there are people taking the exam, the board exam, not to pass, but to memorize parts of the test or find out kung ano yung mga tinatanong. Tapos nire-report nila yan back to kung sino man yan, kung sinong may-ari ng review center, anyone na gustong makuha yung information na yon. Pag lumabas ka sa PRC, di ba, mayroong mga binibenta. At ito sa pagkakatanda ko to kasi nung huli akong nag-board exam. For psych, may mga nakikita ko sa labas na iba-ibang board exam, tapos meron silang printed copies. Tapos sasabihin nila, yung leakage yun. So, yun yung big sabihin yung mga dati nang lumabas na tanong. So, kalakaran talaga yan. Hindi natin itatatwa na maraming gumagawa niyan. But gaya ng sinabi ko kay Daron, kapag marami na ba ang gumagawa, nagiging tama na ba? Kapag ginagawa ba yan ng iba, tama na ba yun? Kapag may ibang forms ng cheating yung ibang tao, does that make doing bad things okay? So sa akin, ako personally, maliban sa it goes against my principles, it also goes against what the Civil Service Commission said dun sa kanilang announcement or sa kanilang guidelines. May dagdag na ano pa yan may dagdag na layer pa yan, which is the Civil Service exam is not just an ordinary test. And that's the reason why I focus more on the Civil Service exam more than the psych board exam. Kasi kung tutusin, and this is just a personal anecdote, no? When I started creating content for the Civil Service exam, it was also around that time that I passed the psychometrician board exam. And I was part of the first batch who took that licensure test. And ang ibig sabihin nun is kami yung unang batch. So the next batch na kukuha, syempre kailangan nila ng instructors for the board exam. And I used to teach and coach people din na kumukuha ng board exam. And the truth is, mas mahal ang bayad or mas malaki ang kikitain kung mag-focus ako sa psych board exam. Kasi, syempre, licensure exam yon mas mabigat siya. Mas mahal ang bayad sa instructors doon. Especially nung time na nagsisimula nga ang lahat. But the reason why I chose na mag-focus sa civil service more than the psych board exam is because I took this as my way to help with nation building. Ano ibig sabihin nun? Ang panalangin ko all the time, di ba? And I tell you this din sa prayer time natin, sa videos natin, that my goal is to help every deserving person pass their test. Nandun yung word na deserving. Hindi every person or lahat ng nanonood sa akin gusto ko sila pumasa. Hindi. Ang gusto ko, every deserving person to pass the test. Which means, hindi ko gusto na lahat ng tao na makanood ng video ko pumasa. Kung mandaraya naman sila, pag government employee na sila, kung tataba rin sila, kung sila yung tipo na, early break, tapos masungit, di ba, sa counter, laging nang-aaway, mandaraya, pipirma ng hindi tama, tatanggap ng suhol. Kung mag-cheat sila once they're in position, sana bumagsak na lang sila. So, sa akin, test ito ng integrity ng tao. Test ito ng values ng tao. And for me, people who take the easy way out, alam niyo yun, yung, sige, mandaya tayo ngayon, babawi na lang ako pag nasa posisyon na ako. Medyo iffy ako dyan. Kasi sa experience ko, hindi lang sa pagtuturo, pero sa buhay, yung mga tao na hindi mo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, yung mandaraya sila kapag wala pa silang power or position or influence. Pag meron na silang power, position, and influence, mas marami lang silang madadaya, mas marami lang silang mananakaw. So, yun yung stand ko dyan. Another thing, I have my license. No? I am a licensed psychometrician. Very important sa akin
Kasi may code of ethics din kami, may sarili kaming board, ayokong mawala ng lisensya. Kasi ethically wrong to condone cheating of any form. So, imagine, bilang psychometrician, one of our tasks actually is to prepare, evaluate tests, assessment tools. Tapos, magre-release ng mga tanong na lumabas sa dating exam. Magre-release ako ng leakage, i-condone ko yan, i-support ko, kukonsintin ko yung behavior na yan. Naku, baka mawalan na ako ng lisensya. Hindi tayo ganon. At least hindi dito. I will help you prepare better for the test. I will help you study better, study smarter, learn new things. Pero I will not help you cheat just to pass. Kasi ang mundo ay punong-puno na ng maraming mandarambong, mandaraya na nasa posisyon. Ayokong dagdagan pa. Alright, so thank you for staying until the end of the video. If you're interested to help us out, one of the ways you can do that is, of course, buying our merch. So this is just an example. This is our Never Stop Learning shirt because it's what I always tell you guys. You can check that out sa ating shop.teamlaika.com if you want your own. It's another way for you to support this channel so we can keep creating free content for more people. Okay, and as we always say sa channel na to, adja, kaya niyan. I'll see you in the next video and bye for now.